tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto ko nang isuko sa kanya ang pagkababae ko. Hi DJ Rocky. I'm a fan. And every time I listen to you, lagi kong naaalala ang aking Dubai love affair na naging unang karanasan ko sa lahat ng ginagawa ng mga magjojowa. Pero hindi ko naman jowa yung tao. Ang gulo, no? Itago mo na lang ako sa pangalang Rita. At ito, ang aking secret file. Isa akong civil engineer. At isang taon lang after graduation, nagpunta ako sa Dubai para maghanap ng trabaho. Sinuwerte naman ako at nakapasok ako agad sa isang construction firm. Kapag sineswerte ka nga naman talaga. Ang daming Pinoy sa kumpanya namin. Kaya masaya ako. Mabilis akong nagkaroon ng community. I was 22 years old that time. Fresh na fresh. NBSB. At syempre, virgin. Under ako sa isang Pinoy na architect. Naitago na lang natin sa pangalang Arky. He was 29 back then. At sobrang gwapo niya. Yung boses at yung belt ng katawan niya parang kay Sanjo Marudo. At kahit nasa construction kami, ewan ko ba kung bakit ang bango niya palagi. Parang laging bagong ligo. Medyo hindi nga lang siya friendly. Bihira lang siya sumama sa amin kapag gumigimik kami. Hindi rin kami ganon ka-close. And every time na may gathering, late siyang dumarating. At siya pa ang pinakamaagang umuwi. Actually, DJ Rocky, interview ko pa lang noon sa company. Nakita ko na siya kaagad na nagkakape sa pantry. Habang naghihintay akong tawagin for the interview. Kaya nagmarka talaga sa akin si Arky. Crush ko na siya that day pa lang. And then now, under ako sa team niya. Slowly nagkakaroon kami ng chance na maging mas close sa isa't isa. Nagkakasabay na kami sa lunch o sa train pa uwi. At nakakapagkwentuhan na kami about life and our personal goals. Na-share pa nga niya sa akin na hindi siya masaya sa Dubai at plano niyang mag-move. Pero hindi niya pa alam kung saan. As in naging close na siya sa akin. Na ako naman, nagkaroon na rin ng slight crush sa kanya. Hanggang sa hindi nagtagal, niyaya niya akong mag-coffee on a Saturday. Dito ko naramdaman na parang bet niya ako, DJ Rocky. Dama ko eh. Hindi naman kasi kami lumalabas para magkape. Laging bar o inuman session sa bahay ng mga kaibigan namin. Like the typical Dubai life.
Tapos out of nowhere, coffee? So ayun na nga. Nag-coffee kami ni Arky. At tama rin ang hinala ko. Nagsabi siyang he was falling in love with me. Ako naman syempre pa, bebe. Sabi ko, talaga lang ha? Tawa lang ako ng tawa and it was a very light conversation. Ang ending, sabi niya, mark this as day 1 ng panliligaw ko sa'yo. Tapos binigyan niya ako ng isang Pandora charm na hugis puso. Nakikita niya raw kasi na lagi akong naka-Pandora bracelet. So yun na nga, nagsimula na siyang manligaw. Pero 1 linggo lang yun nagtagal. Kasi nagkaroon siya ng family emergency at kailangan niya na mag-indefinite leave at umuwi ng Pilipinas. While he was there, sobrang bihira kaming mag-usap. Gets ko naman na super occupied siya. Then after 2 weeks, nag-decide si Arky na mag-resign na lang. He stayed in the Philippines for his dad. And as expected, slowly, namatay na rin ang communications namin. Nalungkot ako at nasabi kong hindi siya para sa akin. And then 6 months, after 6 months, nakita ko na lang sa Facebook, kinasal na pala siya. Matagal kaming hindi nakapag-usap. Yet, nasaktan ako ng very, very light, DJ Rocky. But then, na-surprise ako noong na-rehire siya ng company namin. Right after niyang kinasal. So yun, magkasama na naman kami ni Arky. I played it cool na parang wala lang nangyari. Hindi naman naging kami talaga. And then noong nag-start na kaming maging close uli, naikwento niya sa akin na he got married kasi nabuntis si girl. Pero they lost the baby before the wedding. And since napamahal na rin daw sila sa isa't isa, itinuloy na lang nila ang kasal. Si ate girl daw ang kasama niya sa darkest days ng buhay niya. At plano raw nitong sumunod sa kanya dito sa Dubai. Ako naman sabi ko, oh, okay. Congrats ha. Balik na kami sa normal na parang walang nangyari, DJ Rocky. But slowly, nagbalik din ang feelings ko para kay Arky. Bumalik kami sa telebabad usapan after work. Video call kapag day off. Kahit pareho kaming nasa Dubai. Pero sa araw-araw naming magkausap, never naming naging topic ang asawa niya. Alam mo yun, galawang kunwari walang mali siya. Pero meron. And then one time nasabi sa akin ni Arky na oo, gustong gusto niya ako noon. Hindi lang daw talaga nag-match ang panahon sa amin. Kaya ako raw ang naging napakalaking what if niya. Sabi ko naman sa kanya ayoko maging kabit. Do not make me a mistress, please lang. Ang sagot niya sa akin, never. Hindi mo deserve ang taong katulad ko. And I respect you so much. And simula nung araw na yun, DJ Rocky, may nagbago sa amin. Para kaming mag-MU na wala. Yung alam namin na may feelings kami sa isa't isa pero wala. And we talk every day at work and even after work as in jowa levels. And yung mga usapan namin medyo nagiging puro what ifs. One day napag-usapan namin yung about sa virginity ko. Hindi siya makapaniwala. So he asked me, out of curiosity, if naiisip ko raw bang gawin yung bagay na iniisip niya with me. Sabi ko oo. Pero biglang naputol doon ang usapan namin. That same night, magkikita-kita kami ng magkakatrabaho.
Doon sa isang bar kasi birthday ng isang friend namin. Natuloy ang gathering namin sa bar. Nakita ko si Arky sa isang sulok, nagiinom mag-isa at nagsi-cellphone. Sa dami ng tao, hiwa-hiwalay kami ng tables. So pinuntahan ko muna yung celebrant. Tsaka ako pinuntahan si Arky. That time, ang suot ko lang ay blouse and skirt. Then naupo ako sa bar stool. Kaya lalong umiksi yung skirt ko. Then sabi niya sa akin, "Huy, makikitaan ka na." Then sagot ko kay Arky, "Sa dilim ba rito at sa sobrang siksikan may makakakita pa ba?" Nagtawanan na lang kami. Hanggang sa nag-inuman na rin kaming dalawa. Tuluyan na rin kaming napahiwalay sa mga kasama namin na nakikita naming nagwawalwal na rin. Hanggang sa inopen uli sa akin ni Arky yung tungkol sa virginity ko. Sabi ko sa kanya, "Tanong ka naman ng tanong? Gusto mo akong tikman, no?" Natawa siya at sabi niya sa akin, "Sira, hindi ko kukunin ng virginity mo, no? Hindi nga ako deserving sa'yo, no?" Well, DJ Rocky, kinilig ako sa part na yon. Pero ewan ko ba, na-intriga ako sa part na wala pa siyang plano sa akin. And since sinapian na rin ako ng espiritu ng alak, sinubukan ko siyang i-seduce. Naloka ako, pinatong niya yung kamay niya sa legs ko. Pero patay mali siya lang. Tuloy pa rin kaming magkwentuhan. Hanggang sa sobra ng lapit ng mga katawan namin. Na para bang hindi na yun mapapansin ng iba. Nagtanong siya sa akin, "Bagong shave ka ba talaga?" Sumagot ako ng oo. "Kahit i-check mo pa yan eh." Diyos ko, chinek niya nga, DJ Rocky. Poker face siyang tumingin sa akin at nagulat naman ako. Nag-slide ang kamay niya sa ilalim ng ano ko. Nakuryente ako. Sa gulat ko, nag-shot na lang ako. At tinanong niya ako uli, "Ano, check ko na ba?" Sagot ko sa kanya, "Loko, virgin nga ako." Aaminin ko na ayokong matanggal ang kamay niya ron. Naisip ko na lang, baka nasa tamang edad na rin naman na ako. At gusto ko rin namang maka-experience ng ginaganon. Hanggang sa naramdaman niyang iba na ang nararamdaman ko. Kumbaga sa kanta ng Aegis, basang-basa na. Kaya may naisip akong gawin at that moment na medyo ikinagulat din ni Arky. Para hindi lumala ang mga kaganapan, niyaya ko na lang siyang magpunta kami sa iba naming kaibigan. Nag-join kami sa kanila. Pero naiwan pa rin sa akin ang sensation na nasa ibaba ang kamay ni Arky. Pagka-uwi namin, nag-video call pa kami. At nag-sorry sa akin si Arky. Ayaw niya raw akong i-take advantage. Na-feel kong na-guilty siya. Sabi niya, "I'm sorry. You have no idea how I always think about you. Eh nung pinatong mo sa akin yung legs mo, iba na talaga naramdaman ko. Sorry, hindi ko dapat ginawa yun sa'yo." DJ Rocky, I did not want him to feel that way. At yun na nga lang ang tumakbo sa isip ko buong gabi. I wanna kiss him at that moment, pero syempre hindi pwede, no? Sagot ko na lang sa kanya, "Sira, wala ka namang kasalanan. Ako rin naman. Sinubukan kita kung talagang seryoso ka na hindi mo nga kukunin ang virginity ko, no?" Then nauwi na lang sa tawanan ng usapan namin. Fast forward. Nag-message si Arky sa akin.
Day off niya on a Wednesday. Wag na raw akong pumasok, sabi niya. Samahan na lang daw niya ako na magbakasyon sa isang beach club. 2 hours ang layo from Dubai. Hindi kasi kami pwede mag-overnight. At mahalata kami, lalo na kasama ko rin sa tinitirhan ko ang isa naming workmate. So ako naman pumayag na sumama sa kanya. Sinundo niya ako. Pagpasok ko sa kotse niya, may Tiffany box sa passenger seat. Binigay niya sa akin, sabi niya wear it daw everyday. Pagbukas ko, wow! Stud earrings. Sinuot ko agad and I said, okay, sabi mo eh. Kinilig ako, DJ Rocky. And feeling ko magjowa na kami that time. Dumaan na rin kami sa isang mall para mag-breakfast at magpalit ng damit. And DJ Rocky, aaminin ko na ha. Goal ko na ma-virginan niya ako that day. Kaya pinaghandaan ko talaga ang susuotin kong outfit. Pumili ako ng outfit na hindi gaanong revealing pero may paaninag. Hindi naman sa pagmamayabang pero may itsura rin naman ako. Kaya I made sure na pagbalik namin sa long drive, mananatili siyang gising kahit matulog pa ako sa biyahe. Pagdating namin doon sa beach club, pumwesto kami sa isang private cabana. So nag-swimming kami ron, uminom, at nagpabook pa siya ng couples massage. Feeling ko talaga para kaming magjowa na nagse-celebrate ng anniversary namin. Ganun pala yung feeling, masaya. Yung parang totoong kami nga. And then, nag-dinner kami sa isang private room. Doon niya inaming guilty siya. So, gusto niya raw maibigay sa akin yung first proper romantic date ko. At may gusto pa raw siyang ibigay sa akin. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ako from shoulder to neck, to my face, and OMG DJ Rocky. Binigay niya sa akin ang first kiss ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko noon. It was a long kiss. Pero hindi siya mahalay. Pang Disney princess levels. Sobrang saya ko noon pag uwi ko. Pero tumakbo rin sa isip ko ang isang tanong. Kabit na ba ako? Kabit na ako? Ano, dahil ba uso rito sa mga OFW ang kabit? Nagpadala na rin ako sa Agos. Pero ako naman ang una niyang nagustuhan eh. So bakit ako pang kabit? Ba't pa kasi siya nakabuntis ng iba? Ay DJ Rocky, ang hirap ng sitwasyon namin. Pero ipinagpatuloy ko na lang. Magkasama kami everyday. Magka-video call pag uwi. Hindi ko rin alam kung may nakakapansin na sa amin. At wala na rin akong pakialam. Until one day, nagbakasyon sa Turkey yung housemates kong mag-asawa. 4 days and 3 nights sila ron. Nabalitaan yun ni Arky. Since Wednesday ang day off niya, nag-file ako noon ng sick leave. Tuesday pa lang ng gabi after work, pumunta na siya sa bahay ko. May dala siyang dinner. Tapos nag-movie marathon kami. May dala rin siyang alak. So ayun. After naming manood, naligo na ako while he was doing the dishes. At habang nagpe-prepare ako maligo, na-realize kong eto na yun. Eto na talaga yun. May mangyayari na talaga sa amin. At eto na nga, kumukuha pa lang ako ng damit, pinasok na niya ako sa walk-in closet. Nagulat ako, pinatay niya yung ilaw, sobrang dilim. Ibinaba niya ang mga suot ko. T-shirt ko na lang ang suot-suot ko. Napaupo ako bigla sa cabinet. At dun niya ako hinalikan ng mariin. Hindi ako tumutol, hindi ako pumalag. Dahil gusto ko na talaga yun, DJ Rocky. Then gumapang na ang mga kamay niya.
Wala siyang tigil. Hanggang sa naramdaman ko na ang kamay niya na nasa bandang ibaba ko na. May mga ginawa siya sa akin na sobra akong nasa-satisfy. Yung ang saya at ang sarap. At akala ko naman out of everything, kukunin na niya ang virginity ko. Kunwari pa nga akong nagpipigil pero sa totoo lang, ayoko siyang tumigil. Pero hindi niya yon kinuha. Hindi niya yon ginawa. First time kong makakita ng tulad niya. Na buong katawan, walang saplot at handang-handa na. Pero nakapagpigil pa rin. Sabi ko sa kanya, gentleman ka talaga, no? Hindi mo kukunin yung pagkababae ko. Sa itsura natin to. Natawa na lang siya at nagsabing, oo, hindi nga. At pagkatapos ng mga mainit na naganap sa amin, naligo lang kami ng sabay na may konti pa ring landian hanggang sa natulog kaming magkatabi sa kama. Ang sarap ng tulog namin at ang sarap palang may kayakap sa pagtulog. First time ko rin na matulog na walang kahit ano sa katawan. Pwede pala yun. Tapos virgin pa rin ako. Diyos ko, parang hindi na ako masaya sa pagiging virgin ko. Si Arky pa talagang nag-insist na matigil namin yung ginagawa namin. Na makip ko ito. At hindi pa doon natapos ang lahat. Kinabukasan, ganun ulit yung ginawa niya. Walang kahit anong pagpasok. At ang saya, ang sarap. Maghapon lang kami sa bahay na para mag-asawa na nasa honeymoon. Ang lakas ng trip niya, 'di ba? Pagkatapos naming maligo, ayaw niya munang magbihis ako. Maghapon lang kami na ganun sa bahay. Ba't adan habang nagluluto kumakain nanonood ng TV? Wala siyang ginawa maghapon kundi titigan ako. Nagbihis na lang kami nung pauwi na siya. Sinulit namin ng husto ang bakasyon ng mga housemate ko. Kaya lang, DJ Rocky, dumating na rin yung kinatatakutan kong mangyari. Nabalitaan ko na na-approve na ang visa ng asawa niya at nakabook na pumunta sa Dubai. At doon na ako sinampal ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa aming dalawa ni Arky. At teka, ano nga ba kami talaga? Hanggang dito na lang muna siguro, DJ Rocky. Itutuloy ko na lang uli ang kwento ko. One of these days. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Rita. At ito, ang aking secret file.